Mananatili pa rin si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa isang selda dyan sa Payatas, Quezon City na may lawak na 47 square meters at may kapasidad para naman sa 10 tao. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology spokesperson na Jail Superintendent Jerex Bustanera, ito ay habang sumasailalim pa ang dating senador sa 7 araw ng medical quarantine, isang mahalagang protocol ng Bureau of Jail Management and Penology para naman sa mga bagong preso upang maiwasan ang pagkalat ng sakit kung meron man sa loob ng piitan. Ang pansamantalang pananatili ni Revilla sa Quezon City Jail ay kasunod na rin ng commitment order mula sa Sandigan Bayan para yan sa kanyang pagkakakulong para sa kasong malversation na may kaugnayan sa Ghost Flood Control Infrastructure dyan sa probinsya ng Bulacan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Jail Superintendent Jerex Bustanera dyan kaugnay ng mga usapin at panuntunan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang room nyo po ay 47 square meters. Meron ho itong laman na 5 double deck na bunks. Good for 10. May sarili silang banyo at shower area na hanggang dito sa dibdib ang taas para makikita ng duty natin pa nag-iikot kahit nasa banyo. May lavatory, and other than that, may mga services sila sa cell blocks nila o sa floor. Pwede silang maglaba doon. Pwede silang mag-entertain ng lawyer's visit doon. May classrooms ito, training rooms, may hospital ito sa loob na maliit, infirmary, may medical doctor tayo and nurses. So, kaya naman tugunan ng mga pangangailangan nilang pangkalusog. Bahagi yan ang pahayag ng tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology na si Jail Superintendent Jerex Bustanera. Ayon pa sa opisyal, magkakasama sa selda habang sumasailalim sa quarantine period sina Revilla at 4 niya na mga kapwa-akusado na sina dating Department of Public Works and Highways Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Pagkatapos naman ng naturang proseso, saka niya ihahalo sina Revilla sa general population ng Quezon City Jail na may kapasidad na 3,600 na mga persons deprived of liberty. Kaugnay niyan, narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Jail Superintendent Bustanera. Kasama niya po ngayon yung 4 na co-accused niya. After 7 days, titingnan natin yung kung saan siya mas nararapat ilagay for security reasons. Doon natin titingnan sa 7 days ang cell assignment nila, risk assessment nila, security risk, at ano yung possible na selda na hindi naman hindi mako-compromise ang safety and security ng ating mga PDL. Yes, ngayon sila magkakasama sa medical quarantine, and after the quarantine period, pwede silang magkakasama o pwedeng hindi. Depende sa assessment and classification natin. Bagi pa yan ang mga pahayag ni Bustanera, nilinaw din ng opisyal na hindi nila bibigyan ng espesyal na pagtrato o pribilehyo itong si Revilla at susundin ang mga patakaran gaya ng pagbabawal sa paggamit ng cellphone at yung allowance na 100 piso para sa pagkain at may itinakdang oras ng pagbisita lamang. Wala din anyang air conditioning system ang bawat selda at tanging 2 ventilador o electric fan ang siyang gumagana at pinapayagan. Binigyan din itong si Revilla ng dilaw na Bureau of Jail Management and Penology t-shirt tulad ng ibang mga preso pagkatapos ng booking at mugshots na kinuha para naman sa bahagi ng mga proseso. Kaugnay niyan, narito pa ang mga patuloy na pahayag ni Jail Superintendent Bustanera. May kasing vacant na selda dito. Ito hong general population, meron pa hong 14 na vacant cells. And then yung isang building natin, 195 vacant cells. Ang isang selda ay good for 10. So marami pa ho talagang paglalagyan. Wala ho tayong aircon na selda dito, ventilador ho, 2 ventilador sa isang selda pang 10. Yes, kung ano ho ang budget ng pagkain natin sa ordinaryong bilanggo, yun din ho ang ihahain sa kanila. Samantala, mga kabombo, mayroon pang 7 Department of Public Works and Highways officials ang nakakulong din sa pasilidad mula Nobyembre ng taong 2025 dahil sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Posible rin mga kabombo na madagdagan pa ang naturang bilang kaya't pinaghahanda nito ng Bureau of Jail Management and Penology.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.